So, hello vlog! Welcome to my guys. I'm back, Jonna. And for today's video, alam nyo naman ang kaganapan. Laging ayos, laging ligpit. Ganyan naman talaga ang daily routine pag nasa bahay ka. Kahit may negosyo ka, ganyan pa rin naman ang gagawin mo. Despite sa napaka-busy trabaho, kailangan pa rin natin maglaan ng time para sa pagliligpit, paglilinis ng bahay, oo. And in this video, eto na yung part 2 ng story ng mami na yan. At kung ayaw mo sa video na to, ano pang inaantay mo, gago? Mag-skip ka. Hindi nakikietchos ka. Eto para lang naman ko sa mga nakaabang sa buhay ko, Oo, kasi alam ko naman, kahit hindi nyo sabihin, alam ko yan. Oo. Sabi niya, may pakpak ang balita. Mukha lang talaga akong, siguro, actually, this is the reality, no? Madali tayong mag-judge based sa appearance ng tao. Kasi, ako nasabihan na ako nabitawan na ako ng ibang tao na, mukha namang tamad yan, mukha namang walang ginagawa sa bahay yan. Pero hindi nyo lang alam kung anong ginagawa ko sa araw-araw. Oo. Doon mo malalaman ang pag nakasama mo na, lalo na sa isang bahay, ganyan, makikita mo na yan. Kaya kung makitid ang utak mo at madali kang mang-judge, lahat na mga sinasabi mo sa ibang tao, ikaw yun, nagre-reflect talaga sa'yo yun. So, dun sa sa last video natin is kung saan ako pinanganak. Wala kayong pakialam, kaya uulitin ko, i-skip mo itong video na to, baka ka ng ina mo, oo. Tapos, yun na nga, katapos ipanganak ang mami na yan, sa Baguio na siya na ipanganak, no? Sa Baguio na siya lumaki. Wow. Ang mami na yan, mag-aalaga muna ng bata. Oo, kasi may ginagawa ang nanay, kaya aking na muna, ako muna. And pag wala naman akong ginagawa, pwede naman nilang sa akin ipasa muna para makagawa sila ng mga kung ano-anong ganap nila sa buhay. And ako talaga, actually wala naman talagang tiyaga, pero ano lang ba naman yung bubuhatin mo? Lalo na pag hindi pala iyak ang bata, diba? And for the meantime, maglalagay muna tayo ng contact number sa mga calling card dahil sayang naman ang calling card ng kasama, hindi naman na niya nagagamit, kaya lalagay ko muna siya. So, ang mami na yan, nung maki sa Baguio, hanggang sa eto na, pagtanda ko, marami pang pinagdaanan yan. Actually, nung iniwan ako ng nanay ko sa La Union, doon ako naging mature. Bata pa lang, mature na yung pag-iisip ko. Nakakala mo, ang kausap mo, 7 years old pa lang ako, ang kausap mo is 16 years old. And ginamit kong yun. And dito naman sa part na to, paano daw ba maligo ang mami na yan? So, dahil eto, ganyan, ha? Kasi pati sa pagligo, maraming mga katanungan ng mga chismosa. So, ayan. Puro daw kaimihan ng alam ko, puro skincare. Syempre, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kailangan mo maglinis. Hindi lang sa bahay, kailangan pati sa hygiene. So, ganyan. Actually, yan. Una, gumagamit ako nung scrub. Kasi, ang mga binti, ang mga paa, madaling kapitan niya ng dumi kasi yan yung ginagamit natin panlakad, syempre, kaya kailangan nating i-brush, pero wag naman yung masakit na brush kasi skin pa rin yan, At ayan, yung shampoo na yan ang nakasanayan ko na dahil nagkaroon ako ng matinding alopecia ba? Oo, nakalbo, kaya na hanggang sa nasanayan ko nang gumamit yung ginger shampoo na yun, And, syempre, after nyan, sa labas ako naghihilamos. Gawa nang nandyan yung mga panghilamos ko sa labas. And, kojic pa rin. And, kailangan pag naliligo ka, kung gusto mo talagang mag-lighten yung skin mo, mag-glow ka, ibabad mo for 3 minutes. Pwede na yun. Kaya, ilang ulit ako magsabon yan.
And ayan na, lotion. Syempre, kahit na mainit, siguro nasa tao na rin yan. Nasanay na rin kasi ako. Kahit nasa mainit ako, nag-lotion pa rin ako. So, ayan, Sebo de Macho. Sino pa rin ba ang nagamit? Hanggang ngayon, 2026 na, sino pa rin ang nagamit ng Sebo de Macho? Ako, ewan ko, parang naiirita ako pag may spot ako. Kahit maliit lang yan, kaya nilalagyan ko Sebo de Macho. And syempre, kahit nasa bahay ka lang, kailangan mong mag-ayos. Lalo na pag may negosyo ka, no, may shop ka, kailangan presentable ka sa itsura ng mga client mo. So, kailangan mong mag-ayos. Hindi yung para ka ring pinabayaan na board dyan sa gilid. Yes. And, ayun na nga, nung bata si mami, bata palang mature na dahil yun yung ginamit kong weapon. And, marami nagsasabi, no, na si Donna ganyan yan, lumaking gago yan, ganyan. Yes, hindi ko naman ikakaila yun. Yun kasi yung ginamit kong weapon para mabuhay. Kasi pag magiging pa-baby ako, putangin na walang mangyayari sa akin yan. Lalaki kang iyakin, hindi mo kaya ipagtanggol yung sarili mo. Dapat maging independent ka. And kailangan respeto. Unang-una dyan, respeto. Kasi kung wala ka nun, hindi ka kayang respetuhin din ng iba. Kailangan meron kang self-discipline, meron kang respeto. Yun yung natutunan ko sa buhay mo. Kailangan marunong kang makisama. Kasi hindi lahat ng tao mapiplease mo para magustuhan ka. Pero once nakitaan ka nila na meron kang self-discipline, respect, putangin na lahat ng kaayusan galing sa kanila is ma-appreciate mo. Kasi kahit na walang-wala ako, nandyan sila. Yes, true, kasi yung pakikisama mo sa kanila maayos. So, ayun, nung habang lumalaki ako, no, yan yung tinuturo ko sa mga kapatid ko, maging matapang kayo kasi not all the time andito si ate para sa inyo, andito si mama, ayan, nandyan ang tatay nyo, andyan kami para sa inyo. Not all the time ganun. Kaya kailangan maging matapang ka, meron kang self-respect, self-discipline. Yun lang naman. Ano lang ba naman yun? Baka ipagkait mo pa sa sarili mo, diba? And wala akong pakialam noon. Kahit anong sinasabi nila based sa mga naging experiences ko, wala na akong pakialam noon. Kasi aminado ako doon. At hindi ko pinagsisisihan yun, guys. Kasi doon ako natuto. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, natututo tayo. And marami na rin naging heartbreaks ang mami na yan, no? Pero madami mga negative na sinasabi, lalakera, pokpok yan, addict yan, gago yan, basagulera yan. Yun, marami. And for the meantime, ayan, mag-aayos muna tayo ng magko-compute tayo ng mga naipon, no? Naipon natin. So, ayan. Kita nyo, nagbibilang ako dahil bayaran na naman kung ano-ano at iniipon, inaayos ko kung ano yung mga iniipon ko, kinukompute ko, and dyan makikita nyo, kailangan yun nga, as I have said, no, kailangan matuto tayo mag-ipon kasi not all the time kailangan natin maghirap ng trabaho, lalo na pag hindi mo inaasahan na emergency. So, eto, tinuturo ko rin sa mga kasama ko yan. And hindi naman natin masabi, no, ang panahon. Especially sa mga kapatid ko yan, madalas ko silang sabihan. Kasi gusto ko lahat naman nakakasalamu akong tao maging successful sa buhay. And yun lang naman yung pangarap ko sa lahat. No? Sa lahat, maging successful tayo sa buhay. Mag-grow tayo na mag-grow. And ayun nga, sa ganitong edad ko, hanggang ngayon marami nagsasabi sa akin na nasa bahay ka lang, nakukuha mo yung gusto mo kasi ganito, ganyan ka. Kaya ginawa mo na lang sana pakarap, diba? Oo. Pero ako wala akong pakialam kasi hindi nila alam yung kwento ng buhay ko. Kaya etong mga videos ko, sinisingit ko. Kaya kung ano yung mga ganap ko sa buhay simula nung maliit ako, kung paano ako lumaki ng ganito, hindi man ako lumaki ng yung sa height. Kaya na lumaki akong ganito, patas pa rin.
And actually, ang pagiging mabait, sabi ko nga, respeto, okay na yun eh. Kung may self-discipline ka, may respeto ka sa ibang tao, may respeto ka sa sarili mo. Pwede na maging weapon yun, maging matapang ka, pwede na maging weapon yun para mabuhay ka. Kasi, maraming mga miss sa akin eh, na mali-mali yung mga kwento. Yan yung mga taong tawag neto, kupal ba? Yan yung mga taong kupal na hindi nila alam yung kwento ng isang tao, pero kung makapagsalita sila, porket naiinis sila sa tao, ganyan sila. Gagawang ka ng kwento. Minsan overacting pa nga eh, yung pagkukwento nila eh. Sa akin na, you do not have the right to judge someone, especially kung hindi mo pa nakakalahati yung mga na-experience nila. Kung hindi mo pa nagagamit yung sapatos na ginamit nila sa paglalakbay nila, putangin na wala kang karapatan para husgahan yung tao. Baka nga mas marunong pa dumiskarte yan sa'yo. Baka mas mapera pa yan sa'yo. Baka, tangin na, mas edukada pa yan sa'yo, pero gago lang. May mga ganyan kasi. May mga tao kasing nilalabas talaga yung tunay na ugali na, which is maganda naman talaga yun. Na ilabas yung totoong ugali mo kahit na tarantado kang tao, gago kang tao, pero may respeto ka sa iba. Kasi basic tayo dito. Kung ano yung pinapakita sa'yo ng ibang tao, yun din yung ibabalik mo sa kanila. Pero kung hindi mo kayang gawin yun, as I have said, kupal ka. Kupal kang tao. Hindi naman ako makadiyos, pero tangay na, pag mamamatay ka, for sure ako, talagang sigurado ako, tangay na sa impyerno ka pupulutin. Malay mo naman mag-isa tayo doon, tangay na, okay lang, at least nasabi ko yung totoo. Dami nga dyan pala simba, putang makadiyos. Pero tangin na, makapagkwento sila sa buhay ng tao, makapang-judge sila sa ibang tao, wagas eh. Pero wala pa naman silang nararating. Kupal yarn, diba? So ayun, nung nag-high school ako, no? Elementary, isang beses lang ako nag-transfer. Pero dun pa rin sa Baguio. High school, second year high school ako, nag-transfer ako sa Mindanao. And bumalik after 1 year ulit. And doon na ako ulit nag-stop. And buti nga nakilala ko yung So, eto, samahan nyo muna ako sa ganap ko ngayon dahil aalis ang Ayabab na yan at may lalakarin, may aasikasuhin kasama ng mga kaibigan. Pero hindi ko na bibidyohan So, simple-simplihan lang tayo. Medyo sporty lang ang dating dahil mainit ngayon. Mainit ang panahon ngayon dahil malapit na kasi ang summer, malapit na ang bakasyon. Kaya suggest ko wag masyado maglalabas. Diyos ko, pag ang mga alaga nga namin dito kailangan may tubig palagi dahil baka ma-heat stroke naman. Sobrang init, sobrang tindi ng init. So ayan, kailangan natin mag-asikaso muna dahil sabi ko nga magiging busy ang mami na yan this 2026. Yes, dire-diretso na yan. And on my next video, alam nyo na ang ganap, no? Part 2 pa rin tayo. And ayun lang, sabi ko nga, kailangan tiyaga lang tayo. Tiis. Para, alam nyo yun, tuloy-tuloy, no? Yung pag-grow natin, yung mga kaayusan natin ngayon. Actually, yung 2025 ko, medyo hassle eh. Hassle kasi ang dami. Eto, kararating ko lang yan Kararating ko lang yan. So, hindi ko na pinakita yung ganap ko sa labas. So, ano pa bang gagawin? Siyempre, marami pang gagawin yan pagdating. Hindi naman porket dumating ka na, magpapahinga ka na agad. Ayusin mo na lahat. Eto kasi may hinahanap ako dyan, yung nakalimutan ko saan ko inilagay. May hinahanap ako dyan. So, napalinis ulit ang Ayabab na yan. Napalinis na naman ang mami na yan nang wala sa oras. Pero dyan lang naman banda sa may table.
Ewan ko ba, baka signs of ano na, dahil nasa 30 na ako. Nakakalimutan ko na kung saan ko yung nilalagay yung mga gamit ko. Pero, sana nga mahanap ko pa yun. Late pa man din nun. Hindi ko alam kung saan ko. Sobrang tago ko kasi ng mga gamit ko. And, ang goal ko ngayon is maayos ko lahat ng mga gamit ko no kahit na nasa sako. Yung maayos siya, yung nakasalansan siya. Ayan, at tapos na nga. So, natapos na rin ako mag-wash up dahil naligo na nga ako kanina, no? Wash up na lang tayo. So, ayun lang, no? See you on my next video, guys. Thanks for watching. And, ulitin ko sa may mga ayaw, no? Sa video na to, mag-skip ka lang. Walang namimilit sa'yo. Pero kung gusto mo husgahan ng husgahan, why not? Magsawa ka, magbantay sa buhay ko. At dyan ako believe sa sarili ko na hanggat hindi mo nasasabi puking ina sa harapan ko ang mga problema mo sa akin, wala kang karapatan para manghusga. So peace around the world and have fun. Bye!